Blessed morning everyone. Thank you Lord Jesus for a new day. Ngayon po ay August 8, 2025. Nandito po ako sa inyong harapan upang magbahagi sa aking daily testimony, short daily testimony. Ito po ang napili ko na Bible verse. Walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit maasahan natin ang pagsubok ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito. 1 Corinto chapter 10 verse 13. Yes, amen. Ito po ang napili ko dahil nasubukan ko po na wala na pong laman ng wallet ko, piso na lang po yung net. Ay, may laman, piso. Pero, hindi naman, lalo na ngayon, mahal ang mga bilihin. Tapos, may pasok na. Wala akong pambaon sa anak ko. Tapos, pagpapasok ng asawa ko, kailangan ng gasolina, ganun. Pero, hindi niya ako pinabayaan kasi may blessings na dumating sa akin. May mga taong nagbabayad, ganun. Magbigay talaga siya ng paraan upang magkaroon ka ng blessings, ganun. Hindi man natin siya nakikita, pero nakikita natin ang tulong niya, na hindi talaga niya tayo babayan. Kasi, hindi lang naman ako nakaranas ng ganun. Kasi lahat nakaranas ng ganun, kahit yung maraming pera, kasi kahit maraming silang pera, maraming din yung mga utang. Hindi yan pinabayaan ni Panginoong Hesus dahil hindi tayo bibigyan ni Panginoong Hesus ng problema na hindi natin kaya. Kaya lahat ng problema may solusyon. Kasi tapat ang Diyos, Panginoong Hesus, sa kanyang pangako. Lalo na ngayon na sa sitwasyon sa kuya ko na nangailangan kami ng pera para sa kanyang operasyon. Pero hindi kami nawala ng pag-asa na makakita kami ng ganun. Kasi sabi ng doktor, as soon as possible, kailangan maoperahan na yung kuya ko. Kasi July 28 pa yung niya. Noong July 28 pa yung nangyari sa kanya, tapos ngayon wala pa hanggang ngayon yung operasyon. Pero praise God, may binigay siya na tao na tumulong sa amin. Nagbigay ng pera, na buo ng 50K. Kaya, grabe talaga namin pasalamat sa Diyos kasi hindi niya kami pinabayaan. Hindi niya pinabayaan din yung kuya ko na maoperahan na yung kuya ko. Kaya, sobrang pasalamat talaga namin. Dahil, sa laki ng halaga na yun, binuo niya ng buo. Kaya, alam ng Panginoong Hesus kung sino man yun. Dahil siya yung napadala sa amin na tao na yun, na magtulong sa amin. Kaya, hindi ba rin kami nawala ng pag-asa para sa fulfillment niya pagkatapos ng operation. Kasi alam ko na lahat kayang ibigay ni Panginoong Hesus. Hindi lang kami mawala ng pag-asa. Lahat ng pagsubok na dinanas namin, binigay ko kay Panginoong Hesus. Dahil alam ko, hindi niya tayo pababayaan. Si Panginoong Hesus lang ang nag-provide sa atin. Hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kaya. Dahil may plano si Panginoong Hesus. Lahat ng pagsubok na binigay niya, ito ay plano niya. Kung hanggang saan lang tayo, hanggang saan lang ang pananampalataya natin sa Kanya. Kaya, thank you Lord Jesus for all provision na binigay mo sa amin. Salamat sa pagmamahal, salamat sa pag-asa sa bawat araw. Thank you Lord Jesus for everything. God bless everyone. Jesus love us. Thank you. Bye-bye.